Isa sa dibuhistang Pinoy na pumalaot sa pagdidibuho sa comics, si Dad C. Sanchez. Base sa mga early illustration niya na nakita ko, umentra siya sa kanyang illustration career noong early of 1960s. Actually, nang makita ko ang kanyang mga illustration sa Liwayway Magazine, isa siya sa may pinakamalapit na estilo sa pagdidibuho kay Francis Cubicutzing at Federico Habinal, kung saan ang impluensya ng dalawang ito ang masasalamin sa mga larawang kanyang iginuguhit. Nakatandem niya ang literary comics writer novelist na si Pedro Ricarte sa kwento nitong Kamay ng Diyos na nalathala sa Liwayway Magazine at sa kwentong Sa Bingit ng Hukay na sinulat ni Pedro Magbuhos. Sa kanyang mga obrang ito ay mapapansin din ang kanyang pagiging madetalye sa bawat kwadro na kanyang iginuguhit na trademark ni Kutzing at Habinal. Sa Liwayway Magazine din siya nabigyan ng break na gumuhit ng nobela kung saan nakatandem niya ang literary and comics writer novelist at movie director na si Nemesio Carabana sa nobela nitong Raham, Hari ng Mga Pusa noong 1967. Pero tila nagbago si Dad Sanchez ng kanyang estilo noong early 1970s. Dahil sa mga nakita kong dibuho niya, tila ang Emil Rodriguez style na ang kanyang sinundan at ito ay masasalamin sa kanyang mga iginuhit na kwentong Ikaw Pa Rin Anak na sinulat ni Elena M. Patron at nalathala sa Tense Weekly Comics ng Gasi at istoryang Hindi Pwede ni Eduardo Viloria sa Asmin Comics ng Mission Publication. Muling binago ni Dad Sanchez ang kanyang estilo dahil ang impluensya naman ni Abel Laksamana ang sinubok niya at ito ay makikita naman sa mga iginuhit niyang kwentong Mga Batang Pag-ibig ni Lilia Enriquez at mga hakbang na pabalik ni Jay Gonzalez na nalathala sa GMS Publication. Ganun man sa tila paghahanap ni Dad Sanchez ng estilong aakma sa kanya kung saan siya mas magiging komportable, ang estilo ni Rico Ribal ang kanyang higit na nakagamayan at ito na ang kanyang pinanatili since then. Naging contributor si Dad Sanchez sa iba't ibang local comics publication at marami rin siyang mga nobelang iginuhit. Katandem ang mga kilalang comics writer novelist. Ilan dito sina Mars Ravelo kung saan naiguhit din niya ang nobela nitong Diabolica. Si Carlo J. Caparas ay nakatandem niya sa nobelang God Save Me na originally ay naiguhit din ni Rico Ribal at sa seryeng The Best of Carlo J. Caparas. Si Daddy S. Gomez using his pseudonym DJ Salonga ay nakatrabaho niya sa mga nobela nitong Natatandaan Mo Ba Ako, Mahal? Ang Babaeng Walang Muka at Sa Akin Ka Ngayon, Kanino Ka Bukas. Si Rod Santiago ay nakatandem din niya sa nobelang Vincent na originally ay si Rico Ribal din ang nagdibuho. Si Rene Villaroman ay nakatandem niya sa nobela nitong Dikya. Si Sally Esteban ay sa nobelang Lagi Na Lang Ba Akong May Kasalanan. Si Ding Alba ay sa nobelang Kapag Iginuhit ang Hatol ng Puso. Si Irene Cabrera ay sa nobelang Dalawang Puso, Isang Pintig at Maskara. Si Danny Ocampo ay sa Angkan ng Matatapang at si San Diego sa Pusang Itim. Si Leonard Roa ay sa one-time story nitong superhero karakter na si Super Idol. Naiguhit din niya ang seryeng katatawarang fan page katandim si Henry Sabroso at ang nobelang Isasama Kita sa Langit ni Claire B. Andrade. Ang iba pang kilalang comics writer novelist na nakatandem ni Dad Sanchez sa mga kwento nilang Love on the Rocks ni Rico Bello Umagap, The Wedding ni Hilda Olvidado, Goodbye Mr. Tom Jones ni Helen Maris, Dugo sa Salapi ni Carl Comendador, Kapag Sumibol ang Pag-ibig ni Obi Pangilinan at Ang Pag-ibig Mo Ba'y Tulad Kay Mando ni Daddy S. Gomez at marami pang iba. May mga kinatha at iginuhit din si Dad Sanchez na kung minsan ay ginagamit din ang pseudonym niyang Sebastian. Ilan dito ay ang seryeng Gagamba Ngayon at ang kwentong Ang Mansanas ni Eva, Dilema, Walang Maniniwala kay George, Hangganan,
at The Golden Pistol. Marami pang short stories na naiguhit si Dad Sanchez kung saan ang ilan dito ay naikumpile ko gaya ng mga sumusunod. Sa pagkakaalam ko, matagal na ring yumao si Dad C. Sanchez. Siya si Dad C. Sanchez, isang debuhistang Pinoy at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.